Kumakalas, kumakalas. Ay, putang ina mo, kalas. Parang tiwop ng baby yan, mga koy. My beautiful Sunday. Isang mapagpala at nagmamadaling linggo ng umaga, mga koys. Kumusta? Nga pala sa lahat ng mga naapektuhan ng bagyo at pagbaha nitong mga nakarang araw, naway okay na at safe ang lahat. At sa mga taga Bulacan dyan, hito season na naman. Bale, ito yung ating spot ngayon. Ang lawak ng tubig na naman. At mamaya iikutin natin yan kung saan ba tayo pwedeng pumukol, no? Pero kagabi, meron na akong iniwan na rod at ngayon, magang-maga may huli na tayo ngayon. Kaso hindi ko na binidyohan kasi mahina na siya nung inangat natin. Ang gagawin natin yan, papakita na lang natin kung paano ba natin prepare ang mga isda na nahuhuli natin bago natin ilagay sa freezer. Alright, let's go! Yo mga koys, ito yung nahuli natin, no? Isa pa ring zander o snook bass. So kung ang isda ay buhay pa nung time na makuha nyo siya at ipe-prepare nyo, ang gagawin nyo lang para hindi na siya mahirapan o masaktan, makikita nyo yung noo, yan nyo siya, kapatamaan ng isang sundutan lang. Yan lang mga koys, ganyan, patay agad yan mga koys, walang kawala yan, wala na siyang mararamdaman. Tapos syempre next step nun, kakaliskisan na natin yan. Alam nyo naman ako ano itsura ng isda pag pinakaliskisan, ano, diba? Kaya ano na natin to, fast forward na lang natin to. At yun na nga, pagkatapos ng 2 linggong pagkakaliskis mga koys, yan, makinis na siya, oh, parang tiwop ng baby yan mga koys. So, makinis na yan. Ang gagawin naman natin ngayon ay tatanggalin na natin yung kanyang mga sama ng loob, ano? Yung mga laman loob, alright? Kaya nakikita nyo yung parang pusod niya na yun. Diyan natin siya tutusuking una. Tapos yan, tuloy-tuloy lang yan. Dapat gitna, ayan. Mas may matigas na part dyan, kaya kailangan may malaki rin yung kutsilyo para mahiwa niyo yung matigas na part. Yeah, diba? Ganun lang. Dito sa palengke, no, kaya nila maglinis ng isda within parang ano lang yun, parang 30 seconds lang yata, linis na eh. Galing eh. Tayo, kanina pa tayo dito. Tanggalin lang natin hasang mga koys. Sama-sama na yan, pati bituka. O yun, one hit combo. Ang gagawin na lang natin dito ay uhugasan natin sa fresh water sa tubig ripot. Tapos babalutan na natin siya ng plastic. Yan, nalinis na natin yung zander, no? At nabalutan na natin ng plastic at ready for storage na for future consumption. Ganun lang, basic lang yan mga koys. Mga koys, may na-discover tayong isang spot to. Ayan, nasa ilalim tayo ng isang platform yung nilakaran natin kanina sa taas. Parang ilalim siya ng tulay, kumbaga. Tapos ang daming mga poste-poste, tapos malilim. So try natin pumukol dyan. Kaso ang hirap dito, hindi tayo makapag-overhead na cast, puro side cast ang gagawin natin para mapalayo natin yung lure natin. Yan, puro side cast lang talaga pwede mga koys kasi tatama tayo dito sa bubong. Fish on mga koys. Diyan lang sa dito lang sa may bungad. Di sa inyo eh. Teka, layo ng landing net ko. Huwag ka makakalas, huwag ka makakalas. Ay, putang ina mo, makalas. Gago. Akala ko mahuhuli ko pa. Dala-dala kasing iniiwan naman dito sa bato. Din na kumai. Akala ko makukuha ko pa. Pero nahawakan ko siya. Nasa ayos. Yan mga koys, tinabi ko na yung landing net natin. Sayang yung kanina.
Kakagat pa kaya yun? O kaya may kasama pa kaya yung mga yun? Dito na yun, dito na sa babae. Sayang. Pa-strike natin ulit. Sige, hilahan tayo bay. Dito ka. Dito. Ay put. Fight mga kuys, fight. Teka, ilalag natin to. Hindi pwedeng hindi ka malalag. Dito ka, dito. Bibig. Dahan-dahan lang. Pike to pike. Dito na ka. Sige, utang. Dito ka lang. Dahan-dahan. Dito ka lang. Ay put. Dito. Teka. Nasira yung landing net natin. May patapos yung laban. Nasira yung landing net. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung laban. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Huwag dyan. Isungin na natin mga kuys. Ay, talaga pahuli. Landed. Oh my god. Grabe. Mga kuys. Grabe. Ito yung pangal niya oh. Grabe. Teka. Ang laki. Sorry. Dahil ko ng mura. Thank you. Grabe. Ayan yung lure natin oh. Tanggalin natin. Tara, dito duguan ako. Oh, nanginginig yung tuhod ko. Nipin niya yan mga kuys yung dumari dyan. Ayan oh. Nanginginig ako. Grabe! Nasira yung landing net natin. Grabe ang haba nito. So mga kuys, official length from 0 hanggang
90 cm. Grabe. Tapos ang bigat nito siguro nasa tansya ko, nasa 5 kilos mahigit. Thank you Lord. Grabe, ang laki. Ang tagal pa ng laban. Grabe yung dugo. Pinakamalaking pike o hindi, pinakamalaking isda sa nahuli natin sa history ng ating pangingisda, ano. Grabe mga kuys. Ang nakikita nyo mga kuys, yung mga butas dyan sa ulo nya, yan yung mga sensor na nagdi-detect ng mga konting movements o vibrations sa ilalim ng tubig, tapos para malaman nila kung nasaan yung mga target nila. So ang katawan ng pike ay parang torpedo, no? Parang missile, pahaba. Tapos wala siyang dorsal fin dito sa pinakalikod niya. Kasi ginagamit nila yung katawan nila na yan pang ambush. Yung bigla na lang bubulusok sa tubig. Yan, hinihintay na lang natin siyang makarecover. Negative, hindi siya nakarecover. Wala, no choice tayo kundi i-keep siya, upkarnihin. Wala, di talaga siya nabuhay eh. Sayang. Ako pa naman sana siya i-release kasi wala, di talaga siya naka-recover. Ayan, masasayang lang to pag binitawan natin dito. Mga kuys, babalik na tayo sa mothership muna. Dala-dala itong ating prize catch of the day. Ay, sayang talaga kung na-release natin, mas maganda sana. Wala, hindi siya naka-recover. Okay na rin to, keep na lang natin, isa masayang. Yun o, pakahon tayo dyan sa tulay. Salamat po, salamat. Napauwi na tayo mga kuys. Para tayong may dalang bata. Ang bigat. Sa ating official weight ay 5.2 kilograms. Ka muna. Mga kuys, sa araw na ito nakapag-set tayo ng record, no? The biggest and the heaviest fish na nahuli natin mula nung nagsimula tayong mamiwas. The famed northern pike. Grabe yung laban na yun. Talagang 50-50 yung chances na mailad natin. Kita nyo naman yung struggle natin kanina. Tapos na unhook pa yung perch kanina. Sabi ko baka wala nang susunod. Pero tignan nyo naman yung binigay ni Lord. Yung pinalit niya, diba? Tampang record pala. Parang sa buhay lang natin yan mga kuys. May mga bagay tayong ayaw nating bitiwan eh. Mga bagay na nakaugalian, nakasanayan, na hindi na nagbibigay ng mabuting dulot sa atin. Na kung ilalaban pala natin yung 50-50 chance na yon, na iwan yung mga negatibong bagay at sumakay sa positibong pananaw sa buhay, ay magiging mas magaan pala yung laban. Mga kuys, for the new leaves to grow, the old ones must go. Huwag kang matakot kasi may hinanda na si Lord sa atin na mas bigger, mas better. Yon, alright? Mga kuys, salamat sa pagtambay. Kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na session. Peace!